Hi mga katropa na magbababoy natin sa buong Pilipinas. Ito si Kabady mo ko dito pa rin sa negosyo ng pagbababoyan. Well, ngayong araw na to pag-uusapan natin isang kwentuhan na tungkol naman sa magkano ang totoong puhunan sa pagnenegosyo o pagbababoy, negosyong baboyan, piggery business sa Pilipinas. Well, para sa startup guide natin ngayong 2026 mga katropa ay medyo malaki-laki na. Kaya tara himay-himay natin yan. Eto na mga katropa. Gusto mo bang mag-start ng piggery business pero hindi mo alam kung sapat na ba ang 50k o 100k para simulan na ito? O baka, well, natatakot kang maubos ang savings mo dahil naman sa sobrang mahal ng biik o piglets at syempre sa mga feeds. Ayan. Sa bidyong ito, hindi na tayo magbubulag-bulagan mga katropa. Hihimayin natin ang actual na investment cost mula sa pagtatayo ng kulungan hanggang sa huling sako ng feeds na ipapakain natin sa mga partner natin para maibenta. Pera nga ba ang sakit sa ulo na nag-aantay sa mga magbababoy o hog raiser? Well, panoorin mo to bago ka bumili ng unang piglets mo mga katropa. So welcome back sa ating agribusiness series. Alam nyo ba na despite the challenges and pork demand sa Pilipinas ay hindi bumababa? Ayan. Ibig sabihin, patuloy na tumataas ang pangangailangan sa pork products. Ayan. Pero ang laro ngayong 2026 mga katropa ay hindi na tsamba-tsamba. Kailangan mo ng saktong budget at eksaktong diskarte. Pag-usapan natin ang startup capital para sa 10 heads na partner mga katropa. Unang gastos ay syempre ang kulungan. Importante ito, huwag na huwag ninyong tipirin dahil dito nakasalalay ang kalusugan ng inyong baboy. Para sa 10 heads, kailangan mo ng space na approximately 15 to 20 square meters. Kasi ang isang partner na baboy ay maaaring kumuha ng area na 0.9 hanggang 1.5. Ayan. Depende sa kung gaano kalaki mo gustong palakihin ang inyong mga alaga. And syempre may mga pasilyo pa yan, kaya okay na okay yung 15 to 20 square meters mga katropa. Eto na, concrete roofing. Ayan, kung semento at yero, ready mo ang 30,000 to 50,000 kasama na dito ang labor at drainage. So ibig sabihin, uso na kasi ngayon mga katropa yung sementado at syempre yung bubong is talagang ginagastosan na. Ang ikalawa naman is yung equipment, feeding, throw o automatic waterers. Mag-set aside ng 5,000 dito mga katropa. Importante kasi ito para at least yung mga baboy natin is hindi na dehydrate mga katropa. And then, pro tips, ayan, kung gipit sa budget, try the deep litter system. Gamit ang ipa ng palay, mas mura ang construction at iwas amoy na rin. Ito mga katropa yung back to basic na paggawa ng kulungan ng baboy. Ito yung nilalagyan ng ipa, tapos after anihin, saka lang tatanggalin talaga totally lahat. Well, makakasave ka dyan mga katropa kasi nga hindi ka magpapasimento ng babuyan mo. Pero in long term, I suggest na ipasimento na para at least isang gastusan na lang mga katropa. And since dire-diretso naman ang rollout ng pagnenegosyo mo sa negosyong babuyan. And next is dito na tayo papasok sa tinatawag na operational cost. Ito yung perang ilalabas mo sa loob ng 4 na buwan na pag-aalaga. Hatiin natin ang gastusan. Una sa piglets na stocks mga katropa. Ang presyo ng upgraded biik o piglets ngayon ay naglalaro ng 4,000 to 5,500 pesos per piglets. Yan yung median price mga katropa. Kasi yung iba 6,000 yung prices nila. O minsan kulang-kulang 6,000 hanggang 7,500 pa. Pero normally 4,000 to 5,500 is ideal price na yan para sa mga backyard hog raiser mga katropa. Sa 10 heads, asahan na gagastos ka ng 50,000 pesos sa nalabas ka agad. Ibig sabihin, ilalabas mo kaagad yung pera at ibabayad ka agad. Kaliwaan yan mga katropa. Question, bakit nga ba mahal ito? Sagot is dahil sa quality ng genetics at mas mabilis silang lumaki and mas tipid sa feeds mga katropa. And ito rin yung magiging panimula mo na stocks para sa iyong negosyong baboyan. Ngayon, ito na ang mabigat-bigat at matinik-tinik. The feeds, ayan, ito na yung killer ng mga magbababoy. Tinik sa dibdib ng mga magbababoy. Ito ang pinakamabigat kasi mga katropa. The average price per sack ng
feeds ng baboy ay naglalaro ng 2,300. Yan na yung magandang klase ng feeds mga katropa, mga premium feeds na yan. Ang isang baboy ay maaaring umubos ng 4.5 to 5 sacks bago sila ibenta. So kung kwekwentahin natin mga katropa, aabot ito ng 2,300 times 45 sacks, mga 103,500 lang naman mga katropa. Ang isa pang gastusan ay yung vaccine at vitamins na maaari mong ilaan 3,500. Well mga katropa, huwag itong kalimutan para iwas ASF, iwas sakit tayo, and safe at ligtas ang ating mga alagang baboy. So suma total startup investment for your first cycle ng patiner ay humigit kumulang 180,000 hanggang 220,000. Kung iisipin at titingnan natin mga katropa, well, malaki-laking pera ito. Oo, pero teka, magkano naman ang balik sa'yo mga katropa? Di ba? 180,000, 200,000. Well, mayaman na talaga ang mga magbababoy ngayon mga katropa, at hindi na talaga ito basta-bastang negosyo na ano-ano lang, simple-simple lang, di ba? Talagang malakihan na ang labasan ng pera dito mga katropa. Kung maibenta mo kasi ang baboy sa live weight na 195, usually 180 to 220 per kilo ang live weight price o yung tinatawag na farm weight price ng baboy ngayon. Halimbawa na lang mga katropa, napalaki mo to ng 95 kilos ang average, and ang magiging gross sales mo dito is 185,250. Dito, bawi mo na ang operating expenses mo. Ngayon, sa second cycle mo na, wala ka na kasing babayaran na cost, kaya mas malinis na ang kita. So, ibig sabihin sa first cycle, more or less, hindi pa bumabalik talaga sa iyo yung puhunan mo. Then, after second cycle, saka lang. Eto, take note mga katropa, ibig sabihin kapag binenta mo sa first cycle, yung mga baboy, huwag mong gastusin ka agad. Yan ang pagaganahin mo, pagugulungin mo, at gagamitin mo uling puhunan para at least makabili ka ulit ng piglets, makabili ka ulit ng feeds na siyang magpapalaki sa baboy mo, and after 4 months, which is second cycle, dun ka na mga katropa kikita. And ang pag-compute mga katropa, dun sa nagastos mo naman sa pagpapagawa ng kulungan is mga 2 years, ayan, o 3 years, ayan, ang computation, and then divided by mo, ganun ang ganun yung bawas sa kita ng baboy mo. Ibig sabihin kapag binenta mo, kung magkano yung kalabasan yon, ibabawas mo para at least yun ang yung bawas sa pagpapakonstruct mo ng building. Well, ang pagpapakonstruct naman kasi ng building mga katropa is considered a fixed asset. So ibig sabihin fixed asset mo na yan na mananatili sa iyong negosyo. So ibig sabihin dire-diretso. Ayan. So, once na nagpagawa ka kasi, one time na pagpapagawa lang yan, puro renovation ka na lang and maintenance mga katropa. Kaya one time gastusan lang yan. Ngayon, kaya mo bang mag-invest ng 200,000 pesos para sa business na to? O gusto mo muna magsimula sa 2 to 3 heads para at least mas mura at kayang-kaya ng bulsa. Tandaan na sa negosyo ng pagbababoyan, ang kaalaman ay proteksyon sa puhunan. Ngayon, comment nyo naman, start kung plano nyo mag-start na talaga ngayong taon na to, and pa-share kung gusto nyo ng listahan ng mga trusted feed brands. And mga katropa, wag nyong kalimutang i-subscribe and i-like, and syempre pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa agribusiness tips natin. Kita-kits sa susunod na mga vlogs natin. Hanggang sa muli, maraming salamat, paalam.